Okay, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa She Share Ko Lang, ang programa na naglalayong tumulong sa mga kabataang kababaihan na mas makilala ang kanilang sexual and reproductive health and rights. Ako po si Ginny Villar, isa po ako sa mga hosts ng programa na to, na isinusulong ng Democratic Socialist Women of the Philippines, isang NGO na tumutulong sa karapatan, nagsusulong ng karapatan ng kababaihan for the last 36 years. At ito rin po ay sinusuportahan ng Organon Philippines na isa na pong organisasyon na nagsusulong para sa mga solusyon sa kalusugan ng kababaihan. Kasama po natin syempre ang National Chair ng DSWP na si Hello, magandang araw, no? Magandang araw sa ating guest. Mamaya malalaman natin kung sino. Ako si Beth Angsioco ng Democratic Socialist Women of the Philippines. At ang ating pag-uusapan ngayon ay bahagi ng isang proyekto na ang title ay Let's Talk, Normalizing SRHR Conversations to Empower Women and Girls. Ito ay naglalayon na sana yung mga hindi napapag-usapan ng mga topics, no? Lalo na sa loob ng pamilya, ay ating mapag-usapan para sa ganon makatulong doon sa mga kabataan na makapagdesisyon ng maayos para sa sarili nila. Okay, maraming salamat, Beth. Okay, magkakaroon lang tayo ng maikling break at pagkatapos nun, ipakikilala natin ang ating guest sa araw na ito. Babalik po tayo. Okay, welcome back po. Pagkatapos ng ating maikling break. Ang ating pong guest, tulad ng nasabi ni Beth kanina, ay isang kabataan na tutulong sa atin sa ating topic sa araw na ito, which is being a teen mom o naging ina habang siya ay nasa edad ng pagiging teenager. Kasama po natin si Trisha na taga-Caloocan at mamaya na natin kikilalanin pa yung ibang ginagawa niya para siya na lang makapagkwento nun. Mag-hello ka muna, Trisha. Hello po. Tricia. Ayan, sa wakas, umiti ka rin. Hello, Tricia. Hello din po. Natatandaan kita, isa ka doon sa mga participants doon sa ginawa nating activity, no, sa Caloocan City, na kung saan may mga pinag-usapan din tayong mga bagay. Salamat sa pagpapa-unlock mo ngayong hapon, no. Kamusta ka na ba? Ano ba ngayon ang pinagkakabisi-bisihan ng ating Ate Tricia? Ano po, nagtrabaho po ako ngayon. Anong ginagawa mo? Nagkukuro po sa kainan. Crew ka sa Opo. kainan, no? So, ibig sabihin, busy ka talaga. Ibig Opo. sabihin, marami ka talagang ginagawa, no? Opo. So, mabuti na lang at libre ka ngayon para Opo. mag-usap tayo. Ano ba ang ginagawa mo? Kasi ikaw ngayon ay ilan ang anak mo? 3 po. 3. At ikaw ay 19 years old, tama? Opo. Okay. Pwede bang magkaroon lang ng maikling kwento kung anong ginagawa mo dati bago ka naging mommy ng 3 chikiting? Ano po, dati po kasi nag-aral po ako noon, tas simula noon na natuto magbarkada, na natigil na po sa pag-aaral. Tambay-tambay lang po. Sama-sama kung kani-kanino po. Tapos yun, kilala ko po yung naging asawa ko ngayon. Kaya nagkaroon po kami 3 anak. Anong grade ka nun? Hanggang anong grade yung napag-aralan mo? 2nd year high school po. Nag-second year high school ka. Opo. So, yung sinasabi mo, yung napangasawa mo, siya rin ba yung una mong boyfriend? Opo. Wow! Ilan taon ka nun? 13 po.
So, 13 ka noon, no? Nung nagka-boyfriend ka na 13 ka, yung, syempre may mga kaibigan ka, sabi mo nga, ano barkada, di ba? Opo. Nakikibarkada ka. Ganon din ba yung kalagayan ng iba mong mga kaibigan? Nagbo-boyfriend din. So, uso talaga, no? Sa ganong edad? Opo. Sa lugar nyo, at least doon sa sa experience mo, ganun yung nangyari, no? Opo. Okay. So exciting naman ba 'yon? Masaya naman ba 'yon? Yung ganung klase Masaya ng naman din po. Saan masaya. kayo nagkakilala? Taga Hindi diyan din. online. Opo. Okay. So taga-lugar nyo din, no? Opo. Malapit lang din. Okay. Opo. Ilang taon siya noon? 20? Okay. Nung 13 ka, 20 na siya? Opo. Opo. Okay. So meron kayong 7 years na gap nung Opo. nung boyfriend mo, no? Opo. So, tawag dito, paano kaya yung nangyari? Kasi, di ba, nabuntis ka? Ilang taon Opo. ka nun? Ilang taon ka nun? 15 po. Yung una mong pagbubuntis, 15? Opo. Opo. Okay. So, ibig sabihin, 2 years na kayong mag-boyfriend nun. Opo. Aha, okay. 15 ka pagkatapos nung una kang mabuntis. Plano mo ba yon? Hindi po, biglaan lang din po. Nung bang... sige. Ikaw? Ano ibig mo sabihin ng biglaan? Parang napag-usapan ba niyo yan? Hindi Or po. hindi napag-usapan, bigla lang nangyari, gano'n? Opo, parang gano'n na nga po. So anong nangyari? Anong pakiramdam mo? Paano mo nalaman pala? Una, paano mo nalaman na buntis ka? Ano po, di po kasi ako nagkaroon ng ano no'n, 2 months na regla po. Tapos pagdating po ng 3 months, do'n ko na po nalaman na buntis na po ako sa panganay ko. Nag-pregnancy test ka ba? Nagpa-check up ka ba? Nag-ano po, pa-check up po. Kung 15 ka noon, yung boyfriend mo 22 na. Tama Opo. ba? Okay, sige. Mayroon naman ba siyang hanap buhay noong mga panahon na Construction yon? po, meron po. Minsan Nagko-construction din po siya. tricycle driver. Okay. So, ikaw, kasi tumigil ka sa pag-aaral, may hanap buhay ka ba nung panahon na yon? Hindi po, nasa ano lang po, nasa bahay lang po. Sa bahay? Sino kasama Kaninong mo bahay? sa bahay? Si mama po, pati yung 2 kong kapatid. Okay. Ano Ano reaction nila? reaction? Ano po, Sorry. naggalit din po. Pero nung tumagal-tagal natanggap din naman po nila. Okay. So, decision mo ba nung boyfriend mo na magsama kayo? Decision nyo ba yon? Opo. Okay. So, paano yon? Nung nabuntis ka na? O bago ka pa mabuntis? O pagkaanak mo? Kailan kayo nagsimulang Nung, nabun, magsama? nung nabuntis na po ako sa panganay ko, Anong sabi ng mga magulang mo? nung una po, doon po kasi kami tumira sa bahay nila. Kaso po, Ah, nabenta po kasi yung bahay nila. Kaya lumipat po ako sa bahay namin. ano yung pakiramdam ng unang pagbubuntis? Masaya ka ba? Natakot ka ba? Ano ba? Anong Na ano po, pakiramdam? natakot, tsaka nahirapan. Kasi nung una po, maselan. Aha. Paano mo Maselan na nasabing po. Ano ibig sabihin nun? maselan? Ano po, yung tipong po, pagkakain ako na hindi ko gusto, sinusuka ko po. Yung tawag ng mga matatanda, naglilihi. Yun yung yung tawag nila doon. Matagal ba 'yon? Mga ilang buwan din po ako ganon, mga siguro 3 months din po siguro. Oh, okay. So hindi naging madali
yung una mong Opo. pagbubuntis. Opo. Okay. Huminto ka ba kagad ng pag-aaral? Nung Opo, nabuntis ka, nung nalaman mo? nabuntis po ako noon. Bawal ba sa school o decision mo lang na huminto? Desisyon ko lang po. Akala ko huminto Bakit? ka na ng pag-aaral bago ka nabuntis. Ano, nung bago pa mabuntis, pumapasok pa rin po ako nun kahit alternate lang. Pero nung Okay. nabuntis na po ako, talagang tinigil ko na po. Okay. So, decision mo yon, ikaw ang nagdesisyon Opo. nun. Opo. Okay. Bakit ka nagdesisyon ng ganun? Alam po, feeling ko po kasi parang nakakaya na nag-aaral tapos buntis ka. Ganon. Wala ka Bakit? naman bang naranasan na halimbawa yung tinutukso ka o sinasabihan ka, may naririnig ka galing sa ibang tao? Meron bang ganon? Wala naman po. Kahit sa school, wala. Wala po. Okay. So, ikaw Doon sa mga lang. barkada mo, kumusta yung relasyon nyo nung nabuntis ka? Nagbago ba? Nagbago po, pero ganun pa rin naman po yung pakikitungo nila sa akin. Paano Sa, nagbago? Parang nagkanya-kanya na sila na na hindi na nila ako masyadong nakakasama kasi busy nga sa bata, sa baby. nung nanganak ka na. Opo. No? Pero sa inyong magkakabarkada, ikaw lang yung nabuntis? Ganun ba yon? Po, parang 3 po ata kami. Tatlo kayo. Mga ano Opo. kaya yung edad nila? Hindi ko na po alam kung ano pong edad nila nun. Mhm. Siguro Pero po hindi mga nasa 15, ganon. pero hindi naman kayo nagkakalayo ng mga edad, hindi ba? Hindi naman po. Kaya kayo magkakabarkada, no? Opo. So, ano yung Gusto mo, pagbabago nung buhay mo nung hindi ka pa nabubuntis, tapos nung nabuntis ka, at saka nung mga nakabukod sa tumigil ka ng pag-aaral? Naging busy na sa mga bata sa pag-aasikaso. Tsaka yung gawain sa loob ng bahay. Kaysa nung dalaga pa. Nung dalaga ka, Palayas-layas lang, paalis-alis. Pero iba okay. na po ngayon. Okay. So, nagkaroon ka na ng mga responsibilidad. Opo, yun po. Nadalian ka ba? Sa unang anak mo lang, sa unang anak mo, nadalian ka ba doon sa naging pagbabago ng buhay mo nung magkaroon ka ng unang anak? Hindi po masyado. Pero nasanayan na po. Okay. ano yung pinakamalaking adjustment na ginawa mo nung magka-baby ka? Yung sa pag-aalaga. Nahirapan ka? Opo. Anong aspeto ka nahirapan? Yung pag nagigising po ng madaling araw, tas Oo. nabibitin sa pagtulog. Okay. Oo. So, yun yung isang reklamo ng maraming mga bata na Opo. nabubuntis. Sabi nila, yung sobrang dami daw ng trabaho sa Opo. sa bahay, walang katapusan. Opo. Pagkatapos sobrang kulang sa tulog dahil Opo. nga kailangan alagaan yung baby, no? Yung iba pa nga nagsabi na hindi sila marunong mag-alaga. Kaya talagang kailangan nilang matuto. Kailangan nilang tawag dito, pagsikapan na matuto. Ikaw ba, nung nagkaanak ka na, meron naman bang tumutulong sa iyo doon sa pag-aalaga ng anak mo? Meron po yung mama ko tsaka yung kapatid ko po. Okay. So, Yung meron kapatid mo may naman anak na rin. tumutulong. Meron po yung bunso namin.
So, yung pangalawang baby mo, kailan sumunod? Ilang taong ka na? 1 year lang po yung pagitan nun eh. Panganay tsaka pangalawa. Talaga? So, Opo. 16 ka. magkasunod, 16 ka lang, ganon. Opo. Ano yung Pinlano nyo planado ulit? ba? Nakaplano ba yung pangalawa mong anak? Opo. So gusto nyo, Talaga? talagang gusto nyo magkasunod? Opo. Ganun na. Kala ko ba nahirapan ka? Nung sa ano lang po, sa una. Pero nung pangalawa po, hindi na po. Hindi ka na nahirapan. Hindi na po. Bakit? Oh. Paano hindi mahirap? Ano po, kasi nung nagbuntis po ako sa pang-una, mahirap po. Pero nung pagdating po ng pangalawa, parang alam ko na po kung ano yung gagawin. Tsaka yung mga dapat gawin kapag oras na nanganak na. Ganon. Ilan ba anak ang gusto mo? Wala, tatama na po yung 3 para sa akin. Dati yung pangalawa mong pagbubuntis, kasi ang sabi mo, hindi ka nahirapan doon sa pagbubuntis. Opo. Tama ba? Opo. Pero nung nanganak ka na, at dalawa na yung inaalagaan mo, kamusta naman? Medyo hirap, pero may katuwang naman po yung mama ko. Paano kaya kung wala yung mama mo? Hindi ko po alam kung anong gagawin kung wala sila. Wala akong katuwang. Wala kang katuwang. Nung panahon ba na pinanganak mo yung pangalawa mong anak, naghahanap buhay ka na? Nagtatrabaho ka na ba nun? Hindi pa po, nasa bahay pa rin po. Yung asawa ko lang po yung nagtrabaho noon, time na yon. Okay. Mm. Yun. Kaso may Nakakasapat hirit ba? pa. Ay, sorry. Sige, Sorry. ikaw. Oo. Ikaw, sige. Nung nagtatrabaho siya, sabi mo hindi ka naman nahihirapan. Sapat rin ba regular ba yung trabaho niya? Nakakasapat ba siyempre 3 na kayo, 4 na kayo, pati siya. Nakakasapat ba yung pagtatrabaho niya? Tumutulong rin ba siya sa'yo sa pag-aalaga ng mga bata, pagpapalaki? Opo, tumutulong naman po. Pero yung minsan yung sweldo po, minsan kinukulang, pero minsan sumasakto naman po. Anong pinakamalaki niyong gastos? Yung sa po, yung pagbili ng diaper, gatas, ganon. Tapos yung mga kailangan ng baby. Yun po Mga bata talaga yung talaga. opo. Nung panahon na yon na dalawa na yung anak mo, nakakabili ka naman ba ng mga gamit para sa iyo? Sa sarili mo. Nakakain mo naman ba kung ano yung gusto mong kainin? Yun, alam mo yun, naaasikaso mo pa ba yung sarili mo? Opo, kahit paano po, nakakabili ako ng para sa akin. O kaya nakakain ng para sa akin, ganun. Tulad ng ano? May lipstick. Yung yung kahit isang pares ng damit, ganon, nasisingit ko. Okay. So, talagang isinisingit mo, no? Opo. Kailangan, di ba? Opo. Opo. Kaso, humirit pa. Meron pa kayong pangatlo. Opo. Kailan yung pangatlong anak? Nung 18 po ako noon. 18 ka. 19 ka ngayon, di ba? Opo. Okay. So, 18 ka. So, baby pa yung anak mo ngayon. Opo. Yung Sige. So, may 2 taong pagitan yan kumpara dun sa 2 magkasunod. Opo. Yun ba talaga yung gusto mo na 2 taon ang dumaan? O ano rin yan, nangyari na rin lang ulit yun? Nangyari na rin din po. Kasi po yun, nung pangalawa, gumamit po ako ng family planning na injectable. Kaso po, lumagpas ng 3 months yung sa family planning na inject. Nakalimutan ko po bumalik sa center. Kaya yun po, nabuntis po ako ulit. Okay. So, Nung ibig pangalawa? sabihin, Opo. pagkatapos Hindi, ng pangatlo pangalawa, Opo, pagkatapos ng pangalawa, Opo. nagdesisyon ka na mag-family planning. Opo.
At Pero, ang ginamit mo, injectables. opo, Okay. Kaso, nakalimutan mo na opo, 3 months lang pala yon. Na opo, pang 3 months lang pala yon. opo, Okay. Kailan mo sana gustong sundan pa yon? Dahil ang gusto mo nga talaga 3 anak, di ba? Kung hindi opo. mo nakalimutan yung injectable, mga ilang taon pa sana ang gusto mo pagitan bago ka nabuntis ulit. Ano po, 7 years. Oh. Ganon. Gusto mo talaga medyo Galing. matagal na. Opo, Ano sabi nung boyfriend mo? wala po. Wala lang? Wala. Nagulat lang din po siya. Hindi nagreklamo, hindi masaya, hindi malungkot, walay? Ano po, masaya naman din po siya kasi nagkaroon pa po ng pangatlo. Pero, ano, alam niyang mahirap. Okay. So, alam niya rin na mahirap, no? So, ginagawang totoo yung desisyon mo na ayaw mo na? Gumagamit ba kaya yun ng Ano po, contraceptives ngayon? naka-implant po ako ngayon ng pang 3 years. Ah, Naka-implant ka. Hanggang Opo, kailan yung implant mo? 3 years yan kasi, di ba? opo. So, Habang hanggang buhay kailan po. yan? Hindi, ibig ko ah, sabihin, yung nakatusok sa'yo ngayon, hanggang Ano kailan po, yan? yun po, 3 years po. Pero ngayon, ano pa lang po, wala pa pong 1 year, parang Okay. 3 months pa lang po. So okay, bago ka very good. lang, Opo. nagpaano, Paano naniguro mo ka na. nalaman yung implant? Sa ano po, sa center po. Tsaka yung iba pong gumagamit ng implant Okay. na maganda daw po yun. Marami bang gumagamit ng implant sa inyo? Opo, dito po sa amin, madami po. Pati yung kapatid ko po. Okay. Okay, Mm. so mabuti naman kasi natututo na yung mga kababaihan, no? Tungkol Opo. diyan sa pagpigil ng hindi planong pagbubuntis. Sa ngayon, kasal na ba kayo? Nagpakasal ka ba? Hindi pa po. Okay. So hindi ka nagpakasal. Okay lang yan. Ganun. Anyway, sa ngayon, sino-sino ang magkakasama sa bahay? Eh, yung ano po, mama at papa ko tapos yung kapatid ko po bunso. So magkakasama pa rin kayo Opo, sa doon bahay. sa Sa isang bahay bahay, po. sa isang bahay. Opo. Hindi ka naman ba nahihirapan? Hindi naman po. Okay. Sa buhay, sa mga gastos, mga kailangan sa bahay, Sa gastos po, nahihirapan. nahihirapan. Bakit? Ilan ba ang nagtatrabaho sa inyo? Ilan ang may hanap buhay? 3 po. Okay. Yung asawa ng kapatid ko, papa ko, tapos yung asawa ko po. Okay. So, ibig sabihin, Pero sa ikaw, bawat, may trabaho rin. oo, Opo. so 4 kayo. So, Opo. sa bawat pamilya, kasi di ba yung nanay mo, tsaka tatay mo, tapos yung kapatid mo may asawa na rin, tapos kayo, di ba? Opo. Sa bawat pamilya, merong naghahanap buhay. Opo. Okay. So, tulong-tulong. Opo. Ganon yung nangyayari sa iyo. Opo. Sa inyo ngayon. Okay. Kasi 3 na nga yung anak no? 3 na yung anak mo ngayon. Sa tingin mo, ano yung pinakamalaking pagkakaiba ng buhay ng may 3 anak at yung buhay ng wala pang anak? May ano po, may responsibilidad na ngayon kaysa nung dati. Mhm. Yung dati, wala lang. Opo, yung pag-gala-gala lang, punta-punta ko saan-saan. Pero ngayon, ano po, kailangan pag umalis ka, kasama na yung mga bata. Mhm. So, madalas ka naman bang nakakaalis din? Paminsan-minsan lang po. Okay. Kasi may hanap buhay ka pa, di ba? Opo. Yung trabaho mo, ilang araw sa isang linggo? Ano po, isang linggo po, 7 days. Oh, Mm. Opo. 7 days ang Sino ang naglalaba? trabaho mo. Po, Sino naglalaba? 7 days yung pag trabaho ano mo. po, pag may day off lang po ako, yun lang po na pag-asikaso sa bahay. Okay. May day off ka naman. So, hindi 7 days. Pero minsan po, pag
gusto ko mag-day off, magde-day off po. Pero pag ayoko, talagang straight po isang linggo. Tuloy lang. Opo. Okay. Hindi ka naman nag-aalala na iniiwan mo yung 3 mong anak sa bahay. Hindi naman po. Okay. So, kampante ka kasi nandun ang nanay mo. Opo. Okay. Kawawa naman Ano yung nanay nami-miss mo. mo? Ano nami-miss mo doon sa gala-gala? Ano yung mga paborito mong galaan dati? Saan kayo nagpupunta ng mga barkada mo? Ang ano po, pagpunta na SM. Mm. Okay. Mga Punta ng mall. Opo. Mga ilang taon na ang nanay mo ngayon? Nasa 40 plus po. 40 plus yung nanay mo. Ilan kayong magkakapatid? 4 po na babae. Wow. 4 na babae, pagkatapos dinagdagan mo ng 3. So, naging 7 yung anak ng nanay mo, no? Opo. Yung 3 Anak ko ng po kasing nanay mo. kapatid, ay yung 2 kapatid may anak, pero yung isa po wala. Okay. So, meron pang iba na bata sa bahay Opo. ninyo. Opo. So, ilan yung anak nung kapatid mo? Yung pangalawa ko pong kapatid, isa lang po, pati yung sa bunso. Pero yung sa pangatlo, wala po silang anak. Okay, so 2. Miss, May 2 pang bata. So 5 bata ang nasa Opo. bahay nyo kung Opo. magkakasama kayo. Wow. yung mga kapatid mo, maaga rin ba sila nagbuntis? Opo. Ilang taon sila? Pang 17 po ata. Tapos yung bunso po namin, 14. 14. Ang mama mo ba, 40 pa lang siya ngayon eh. Mga 40 plus lang siya. Ilan taon siya nung, panganay ka ba? O Opo. hindi? Panganay ka. Panganay po. So, ilan taon siya nung naging anak ka niya? Teenager rin ba siya nun o ano na? 20 plus na siya. Para nasa 20 plus po kasi kinasal mo na sila bago magkaanak. Okay. Ikaw ba ang unang nabuntis sa pamilya niyo? Ako po. Sa inyo magkakapatid? Opo. Oo. Nung nabuntis yung kapatid mo, nabuntis siya ng 14 years old, ano na reaction ng nanay mo doon sa mga sumunod? Nagalit po kasi syempre bata pa, nag-aaral pa. Nadismaya So, din parang sila. sa'yo rin. Opo. Nadismaya sila kasi nila expected nila makakapagtapos ng kahit high school lang daw, pero yun nga po, nabuntis siyang maaga. Ikaw, gusto ba nilang makatapos ka? Ikaw, gusto mo bang makatapos? Gusto ko rin po kaso noon ako mo po na yung trabaho kasi mas kailangan. Tatanungin kita, no, kasi nga mukhang doon sa komunidad, no, marami kang nakikita na mga kabataan na nagbubuntis. Opo. Sa tingin mo, ano yung kulang? Ano yung dahilan kung bakit yung mga batang nagbubuntis? Ano po, siguro masyado silang pusok sa nila, sarili nila, yung pagiging yung hindi nila iniintindi yung sinasabi sa kanila ng magulang nila na kailangan makapagtapos muna bago maglandi. Ganon. Kasi Pero, mga sige. kabataan ngayon, parang parang wala lang eh. So, sa tingin mo ba, sapat yung kaalaman ng mga kabataan para pumasok doon sa isang relasyon na sexual? Alam ba nila? Kasi ikaw sabi mo nung una mong pagbuntis, bigla na lang, no? Opo. Bigla na nang nangyari at hindi mo naman yun pinlano, hindi inaasahan, no? Sa tingin mo ba, yung mga bata, may kaalaman sila tungkol sa kanilang mga katawan, no? Kung paano pangalagaan yung katawan nila at kung paano pigilan yung pagbubuntis. Meron ba?
Siguro parang sa tingin ko po parang wala po siguro. Tingin mo Bakit mo parang nasabi? wala. Yung kasi yung iba po kasi nakikita ko na parang napapabayaan sila ng magulang nila na nagiging miserable yung buhay nila kaya nabubuntis sila ng maaga na pag-asawa ng maaga. Mm. Batay sa experience mo, Tricia, kasi normal naman kasi yung pagkakaroon ng crush, yung pagkakaroon ng relasyon, di ba? Sa mga kabataan, lalo na sabi mo nga, pati yung mga kaibigan mo, mga barkada, ganun yun talagang nangyayari. Pero sa tingin mo ba, kung alam nila kung paano mapipigilan yung hindi nakaplano na pagbubuntis, sa tingin mo ba makakatulong yon? Opo, makakatulong po siguro yung ganun. Okay. At sa experience mo at sa experience ng mga kakilala mo, ang sinasabi mo, parang kulang na kulang yung kaalaman ng mga Opo, kabataan. Okay. opo. Sa pamilya ba, pinag-uusapan yan? Parang hindi po. Hindi rin, hindi rin. Opo. Ano ba ang Gusto mo ba? approach? Gusto mo Ano ba po? mapag-usapan nyo? Palagay mo ba, mas gusto mo ba halimbawa na kausapin ka ng nanay mo tungkol sa pakikipag-sex? Or kung may tatanong ka, makakasagot siya, komportable ka ba? Opo. Kung mapag-uusapan po para makatulong din naman po sa iba kong mga kapatid ganun. Okay. So ang sinasabi mo kasi nga, nakikita rin ng DSWP yan sa iba't ibang mga lugar. Kasi alam mo nga, di ba, nagpupunta kami sa iba't ibang Opo. mga communities, di ba? At nakikita rin namin, at sinasabi rin ng mga kabataan na hindi talaga pinag-uusapan yung mga bagay na may kinalaman sa pakikipagrelasyon, pakikipag-sex, no? Family planning, hindi yan talaga pinag-uusapan, lalo na sa loob ng pamilya, no? Opo. At ngayon, nanay ka na. Nanay ka na. Tapos lalaki na yung mga anak mo. Sa tingin mo ba, ikaw, gagawin mo yon bilang nanay, bilang magulang, nakakausapin mo yung mga anak mo? Opo, para di sila mahiyang magsabi sa akin ng mga dapat sabihin nila para hindi magkahiyaan, ganon. Okay. Mahalaga yung salitang hiya Opo. doon sa sinabi mo. Ganyan ba yung feeling ng mga kabataan kapag kunyari, mapapag-usapan yung sex? At Opo. ganyan din ba yung feeling, sa tingin mo ba ganyan din yung feeling ng mga magulang pagdating sa pag-uusap sa sex? Opo, nahihiya po. Okay. Bakit kaya? Ano nakakahiya sa pag-uusap sa sex? Kasi natural naman, di ba? Hindi ko po alam kung bakit nakakaya. Okay. Kasi, di ba, ang turo sa atin, sa lahat sa atin, yung sex, hindi talaga yan pinag-uusapan. Madalas, ang tingin, bastos. Opo. Di ba? So, nakakahiya na pag-usapan. Pero, sa experience mo ngayon at sa mga nakita mo na doon sa iba pang mga kabataan, ang sinasabi mo ngayon, mas maganda sana na pag-usapan yung mga sex. Para aware din po sila. At promise mo bilang nanay, gagawin mo 'yan sa iyong mga anak? Opo, para hindi naman po maging yung buhay nila na katulad sa akin na nangyari. So, Saan kayo kumukuha ng okay. Saan kayo kumukuha kung halimbawa hindi mo nakakausap yung nanay mo tungkol sa sex, gano'n? Kayo magkakaibigan, saan kayo kumukuha ng impormasyon? O kumukuha ba kayo ng impormasyon tungkol sa sex? Kumukuha po na impormasyon. So, Saan kayo kumukuha ng informasyon? Yung mga bata ngayon. Kasi kami dati, mga libro-libro, may mga sa pinapasa-pasahan kaming po, pelikula. internet.
Kaya sa YouTube. Internet, Mm. YouTube. Pero alam naman natin na hindi lahat ng nakalagay online ay scientific, di ba? O kaya Opo. tama. Iyon. Sa eskwelahan ba, hindi niyo pinag-aralan? Pinag-aaralan din po. Pero, bakit parang ang sagot mo kanina, wala pa ring alam yung mga kabataan? Parang binabaliwala po kasi nila yung napapag-aralan nila ganun. O kulang ba? Kasi di ba pag may sinabi ang isang tao, hindi naman agad yan papasok sa Opo. sa isip, kailangan ulit-ulitin, di ba? Opo. Para mas maintindihan. Maintindihan. Oo. Sa tingin mo ba, sapat yung ginagawa ng mga eskwelahan na pagtuturo ng tungkol sa sex, sa relasyon, sa sexualidad? Sa tingin mo ba Opo. sapat? Sapat naman Opo. yung ginagawa ng Opo. school. So ang may problema talaga yung kabataan, ganun ba? Opo. Talaga. Opo. Bakit binabaliwala? Bakit sinabi mo na binabaliwala ng mga estudyante? Parang di nila naiintindihan na yung mga yung tungkol sa sex, gano'n na kapag nangyari sa kanila na mabubuntis sila ng maaga, parang wala lang sa kanila. Parang akala nila lang, biro lang yung gano'n. Talaga? Wala ba, di ba marami ng mga nabubuntis sa lugar tapos lagi sila sabi ng mga bata, nahihirapan sila. Pero dahil hindi nila karanasan, yung bang sinasabi mo, dahil hindi nila karanasan, parang akala nila joke lang yon. Opo, parang gano'n na nga po. Ikaw, may Hmm. mga sinasabihan ka ba na wag muna kayo magbuntis, mahirap. May nasasabihan ka ba na gano'n? At anong Opo, reaction nila sa'yo? yung mga iba ko pong kabarkada, sasabihin ko po na wag mo na magbuntis ng maaga kasi mahirap ang buhay. Ano sabi Okay. nila? Sabi na, tinatawanan lang po nila ako. Hindi siniseryoso, no? Opo. Oo, siguro kailangan pa ng mas matindi na mga ibinibigay na mga pag-aaral tungkol diyan. Kasi Tricia, yung pagkakasabi mo kanina nung nagkukwento ka nung sabi mo yung mga anak mo ay kakausapin mo tungkol sa sex para maiba naman yung buhay nila at hindi magaya sa nangyari sa'yo, Opo. no? Ang lalim ang lalim nung hugot, 'di ba? Ang lalim nung hugot. So, sa tingin mo ba, halimbawa lang, syempre hindi na gano'n. Sa tingin mo ba, kung wala ka pang anak ngayon, anak ngayon, ibabalik natin dun sa age na 13 or 15 ka. Sa tingin mo ba, pero alam mo na kung ano yung alam mo ngayon tungkol sa pakikipag-sex, sa pagbubuntis, etc. Sa tingin mo ba gugustuhin mong mabuntis ng ganun kaaga? Hindi po siguro. Hindi. Anong age mo kaya paplanuhin ng una na pagbubuntis mo? Siguro siguro 25 o 30 gano'n. Alam mo, ganyan-ganyan yung sagot ng mga tinatanong namin ng mga kabataan. 25 yung magic age. No? Sige nga, tingnan nga natin, bakit 25? Kasi alam namin yung sagot ng mga iba eh. Bakit 25? Nasa tamang edad na gano'n. Tamang edad. Bakit Opo. ano na meron pag 25? Bakit naisip mo na 25 na maganda magbuntis? Nasa tamang edad na tsaka alam mo na yung dapat gawin para sa Mhm, sarili mhm, mo. mhm. Sa tingin mo ba, halimbawa ikaw, ibalik natin sa experience mo, kasi tumigil ka ng pag-aaral. Kung Opo. hindi ka nabuntis, sa tingin mo ba, titigil ka ng pag-aaral, ng permanenteng tigil? Hindi po siguro. Baka nakapagtapos po ako ng pag-aaral kung hindi po ako nabuntis. Okay. So, at pag nag-25 ka na, anong ibig sabihin nun? Kung nag-aral ka, di ba, mas matatag ang kalagayan sa buhay? Tama ba yon? Opo, parang gano'n na nga po. Ano Okay. sana gusto mong kuhanin ng kurso?
Kung halimbawa hindi ka napatigil. Ano po, stewardess po, sana. Hmm. Gusto mong pumunta sa iba't ibang bansa. Opo. Gusto mong lumipad. Opo. Pwede naman Okay. manananggal. Lilipad din yan. Okay, Tricia, si ano tawag? kamusta Go, naman go yung ahead. relasyon nyo ngayong mag-asawa Okay or naman mag-boyfriend? Okay naman kayo? po. Kasi medyo Tutulungan matagal na naman rin. po. Medyo matagal na rin kayo, no? Kung nag-umpisa Opo. kayo ng 13 ka, sabi mo Opo. kasi kanina 13 ka nag-boyfriend, 13 tapos 19 ka ngayon, 6 years, no? Opo. 6 years naman kayo. At okay pa rin naman kayo. Opo. Tutulungan po kami dalawa. Okay, matatag pa rin, no? Opo. Okay. Anong plano nyo? Anong plano nyo? May plano ba? Iipon, pakasal. Ganon. Okay. Kamusta yung relasyon mo sa mga anak mo? Okay naman po. Okay naman? Anong Kasi, sabihin ng okay? Pinapaintindi ko sa kanila kasi na mahirap yung buhay na kailangan magtrabaho para mabili ko yung gusto nila, yung kailangan nila. Lagi ko po silang sinasabihan na kailangan nila intindihin yung sitwasyon ngayon na kailangan magtrabaho kaming dalawang mag-asawa para mabili yung gusto nila. kasi hinahanap ka nila? Opo. Okay. Nagtatampo ba? Kasi wala ka sa bahay? Opo. Anong oras ka umaalis at saka anong oras ka dumadating? Yung pasok ko po kasi ngayon, 12 to 12. Ooh, 12 hours ang mo, Opo. ang pasok mo. Opo. Okay. Wow. Ang ibig 12 sabihin ng noon, tanghali? 12 ng tanghali? Opo, hanggang 12 ng madaling araw. Oh. Gano'n Eh kalayo di, yung, paano ka umuwi? Pag meron ka bang, nilalakad lang ba o sinasakyan pa uwi? Namasahe po ako ng tapos nilalakad ko na lang po pag baba ako ng malapit sa simbahan. Kasi malapit lang naman po. ilang oras ang tulog mo? Minsan 3 hours lang po bitin sa tulog. Kasi Araw-araw? Araw-araw, ganon? Halos araw-araw? Opo, minsan ganun. Ano ang pinakamahaba mong tulog? Siguro yung 6 hours, ganun. Madalas ba nangyayari yung 6 hours? Minsan lang po. Oh. So, ang mas regular, yung 3 hours na tulog. Opo. Hindi ka ba nanghihina? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi naman po. Parang nasanayan na din ng katawan ko. Okay, pero kailangan mong alagaan yung sarili mo, ha? Opo. Kasi, yun nga, 19 ka pa lang, siguro nga kakayanin mo yan ngayon dahil bata ka pa. Pero dito, sana magkaroon ka ng pagkakataon para mas makapagpahinga, makatulog, no? Kasi mahaba pa yung hihintayin mo. Yung baby mo ay 3 months old pa lang, di ba? So kailangan nila ng nanay na malakas at kailangan mo rin na mabuhay din para sa sarili mo, no? Na hindi ka laging lulugo-lugo. So, ano naman ngayon sa tingin mo, ano yung pangarap mo para sa sarili mo? Yun muna yung unahin natin. Pangarap mo para sa sarili mo? Yung ahon sa hirap ng buhay. Para sa sarili mo lang? Ay yung maging malusog lang po para sa mga anak ko. Para sa mga anak pa rin. So talagang nanay na ang dating mo. Parang hindi ang lagi mo nang iniisip ay kung ano man yung gagawin mo ay para sa mga sa mga anak mo. O Opo. ano naman ngayon ang Okay. pangarap mo para sa pamilya mo?
Yung ano, makahon po kami sa hirap ng buhay para hindi mahirapan yung mga anak ko paglaki nila na mainggit sa mga bata na may ano sila, may ganito, may ganyan na gusto nila, ganun. Yung mabibigay ko po yung gusto nila. Ano, Okay. so ang itsura nung sinasabi mong pangarap mo, makakabili ng kung ano yung kailangan, ah, yung mga bata, makakapag-aral, hindi Opo. nagugutom. Okay, Opo. halimbawa sabihin natin, meron na nun, meron ka ng pera para sigurado ka nakakain sila sa araw-araw, makakapasok sila sa eskwela. Kung may mga laruan na medyo kakayanin naman, mabibili. O meron na sila. O yung para sa'yo naman, babalikin tanong ni Ma'am Beth. Yung para sa'yo, ano naman ang gusto mo sa sarili mo? Gusto mo bang bumalik sa eskwela? Meron ka bang gustong bilhin? Ano yun? Ano, gusto ko rin po mga balik ulit sa school, eskwelahan. Kahit yung ano lang po, sa ALS, ganon, ay sa TESDA. Anong kurso ang gusto mong kuhanin doon? Ano po siguro, stewardess or teacher, ganon. May kaso bang Mm. ano? Meron bang ganong kurso sa ALS? Yung pagsusstewardess? Parang Meron na bang mga wala, wala po yata eh. Hmm. Pero baka Mm. merong kurso na medyo mapalapit ka sa pagtatrabaho sa airlines, no? Opo. Okay. So para matupad, kasi ngayon dinefine mo yung ano, tinukoy mo na kung ano yung pangarap mo para sa iyo, para sa pamilya mo. Sa tingin mo, para matupad itong mga pangarap mo na 'to, ano yung kailangan yung tulong, ah, galing sa gobyerno, galing sa pamilya mo? Ano po? Para matupad yung pangarap mo, sa tingin mo, ano yung kailangan mong tulong na ibigay sa inyo galing ng gobyerno? Siguro po yung ano, yung sa pag-aaral, Sa pag-aaral, sa pag-aaral. yung, Okay, yung libreng tuition para hindi na mahirapan, yung ganon. okay. Yung bang mga kakilala mo na nagbuntis din ng maaga, tumigil din sila sa pag-aaral? Yung iba po, pero yung karamihan po, magpatuloy sila ng pag-aaral nila. Uy, very good. So may mga nagpapatuloy ng Opo. pag-aaral, no? Hanggang college? Ano lang po siguro, nagtapos lang po yata ng high school, ganon. So hanggang high school, Opo. no? Sa panahon ngayon, pagka-graduate ka ng high school, medyo mahirap pa rin humanap ng maayos na ano na trabaho, no? Opo. Yung sana nga alam mo merong bill sa ano sa Kongreso para sa mga batang ina rin, no, na naglalaman ng ganyang klaseng tulong, at ang DSWP tinatrabaho natin, pinupush natin yan para sana matupad, para nga dun sa kagaya ng sinabi mo, kasi ganyan din yung sinabi ng ibang mga nakausap natin ng mga batang nanay, no? Gusto pa rin nilang tawag dito, gusto pa rin nilang mag-aral at bumalik sa ano sa eskwelahan, kaya lang nga ang lagi nilang problema, sinasabi nila, pera. Yun ang malaking problema. Mula nung nagbuntis ka at naging 3 na nga anak mo, sa tingin mo ngayon, looking back, no, pag bumalik ka, ano yung dalawa na pinakamalaking aral na natutunan mo sa experience mo? Yung ano po siguro, yung unang buntis ng maaga, yung makapagtapos muna ng pag-aaral. Okay. So kung pwede lang, wag mo na magbuntis Opo. at magtapos ng pag-aaral.
So, ano ngayon ang payo mo sa mga kabataang babae na pwedeng mabuntis sa mga panahon na ito? Siguro po maging masuri sila sa sarili nila na ingatan yung sarili para kung sakaling magbuntis man sila, alam na nila yung dapat tsaka yung bawal para sa sarili nila, para sa kanila, sa magiging baby. Okay. Meron akong tanong, curious lang ako bago kasi malapit na tayo sa pagtatapos mo. Yung bang ikaw ba at yung ibang mga kaibigan mo na kilala mo na nagbuntis, ah, lahat ba sila nag-isip na ituloy ang pagbubuntis o merong hindi? Opo. Bakit? Wala lang po kasi sabi nila masama daw yung pag pinalaglag. Baka di ka na mabuntis ulit, ganun. Pinag-usapan ba niyo nung boyfriend mo yan? Opo. Nung nabuntis ka, ano ang reaction niya sa'yo nung nabuntis ka? Nagulat din po siya. Kasi, yun nga po, bigla. Na di niya inaasahan. Gumagamit ba First, kayo bago yung first na pagbubuntis mo? Gumagamit ba kayo ng contraceptive o kaya condom? Hindi po. So hindi dapat magulat na nabuntis ka. Sa totoo lang, no? Kasi yun, kaya tama yung sinabi mo, yung mag-iingat, no? Ingatan yung sarili, ingatan yung katawan. Beth, may iba ka pa bang tanong na gusto mong dagdag? Wala na, salamat na lang. Salamat, Tricia, sa panahon na ibinigay mo at sa bukas na pagkukwento ng iyong naging karanasan. Alam mo, kaya natin ginagawa ito. Kagaya ng sabi mo, gusto mo rin sana matuto yung ibang mga kabataan, di ba? At makakapag-isa sa mga epektibo na paraan ng pagtuturo o pagpapaliwanag ay sa pamamagitan ng karanasan. No, kaya salamat sa ibinigay mo sa share ko lang sa DSWP at saka para sa mga kabataan na lalo na yung mga kababaihan kasi para sa kanila ito. Opo. Maraming salamat, Tricia, kasi yung kwento mo, baka meron siyang mga batang buntis na nag-aalala sila kung ano na ang mangyayari sa kanila. At least malaman nila na hindi nagtatapos sa pagbubuntis ang buhay at meron pa rin mga pangarap. At sana, yung mga pangarap na sinasabi mo, maituloy mo yan. Kasi andyan pa rin naman, huwag mong bibitawan yan. Opo. Okay? Kasi ang bata mo pa, 19 ka lang. At ikaw naman, alam mo naman, sabi mo nga, may ALS, baka sakaling magkaroon ka ng pagkakataon. Hindi ko lang alam kung paano may sisingit dun sa 12 hours na trabaho at saka 3 oras na tulog. Kung kailan ka pa gagawa ng eskwelahan at saka assignment. So sabi nga ni Beth, no, na pangalagaan mo yung kalusugan mo at yun rin naman yung wish mo sa sarili mo, di ba? So sana sa mga susunod na araw, baka sakaling mapalapit-lapit tayo dun sa pagdating mo ng 25, mas maluwag na at saka yung ibang mga pangarap mo, medyo napalapit ka na doon. Okay. Sige. Maraming salamat ulit sa ngalan ng DSWP at saka ng Organon. Nagpapasalamat tayo sa ating mga tagapakinig, tagapanood at sana po kayo ay mag-like, share, subscribe sa ating share ko lang, hindi lang sa YouTube, kundi sa Facebook din. Beth, may gusto kang sa pagtatapos? Yun lang, maraming talagang salamat, Tricia, no? At itong proyekto na to, marami pa pong mga pag-uusap na mangyayari dito sa share ko lang sa YouTube. Kaya yung mga kabataan, sana samahan nyo kami at sama-sama tayong matuto, lalo na galing sa mga karanasan ng mga kabataang kababaihan din. So, ulit,
sa DSWP at sa proyekto ng Organon, kaya natin ito ginagawa. Salamat. Okay. Salamat po at kita-kits muli sa susunod na episode. Bye-bye!